Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Food security is not just an agricultural issue, it is a national issue. Behind every sack of rice, every farmer's harvest, and every Filipino family's dining table is a system working to ensure that food remains accessible, affordable, and available. Tonight on The Game Changer, we sit down with a public servant entrusted with one of the country's most critical responsibilities. From his journey in public service to leading an agency at the forefront of food security, we'll discover the story, the challenges, and the vision of a leader making a difference. I'm Romel Miranda, and this is The Game Changer. Tonight's guest is entrusted with a mission that affects every Filipino household, ensuring food security and helping safeguard one of our nation's most important commodities, rice. Through his leadership, vision, and dedication to public service, he is helping shape a stronger and more resilient agricultural future for the country. Joining us tonight is a true game changer in government service, National Food Authority Administrator, Sir Larry Lacson. Good evening, sir. Hi, good evening, Romel, at good evening to all our viewers. Okay. Sir, first question ko po is, sino po ba ang Larry Lacson na nasa likod po ngayon ng NFA administration? No? Paano po kayo nagsimula sa gobyerno, unang-una? Or saan po ba kayo galing? Sa public sector po ba kayo galing? Yeah, oo. Well, si Larry Lacson is a graduate of agriculture. Opo. Nagumpisa tayo sa Bureau of Plant Industry after graduation from college. At doon nagumpisa yung career natin, no? I spent 19 years in the Bureau of Plant Industry, and then I retired as a director or head of agency. And then I joined the private sector, no? A chemical and a fertilizer company. So doon na 13 years naman tayo. And from the private sector, na-invite naman tayo pabalik, no? To help nga the Department of Agriculture. Opo. Sir, alam niyo po, sa mga bata ngayon, no, pag tinanong niyo sila kung ano mga kursong kukunin, hindi na po nababanggit yung agriculture halos, no? Pero ano po ang nagtulak po sa inyo para kumuha po ng agricultural na course po? Tama ka, no? Hindi na ganun ka-attractive, no, sa mga kabataan ngayon, yung agriculture course. But on my part naman, to be very, very honest about it, hindi ako originally mag-agriculture, no? Dapat sana kukuha ako ng accountancy. Okay po. But my father, who used to work in the Bureau of Plant Industry then, sabi niya, bakit hindi ka na lang mag-agriculture? Sabi niya, at least, nandito tayo sa BPI, well, kung gusto mong mag-gobyerno, pwede. So, baka matulungan, gano'n. So, sabi ko, why not? Sige, masunurin naman ako. So, I want to take up agriculture sa college. At doon nga ako nag-enroll sa Pampanga State Agricultural University na dati, Pampanga Agricultural College. Sa pag-aaral niyo po ng agrikultura, tinuloy niyo pa po sa pagkuha na po ng graduate studies, no? Nag-masters po kayo at nag-PhD. Ibig sabihin, napamahal na po sa inyo yung agriculture po. Oo, totoo yan. Actually, nung nasa college na ako taking up agriculture, it didn't take long para para mahalin yung kurso. Talagang siguro a few months lang gustong-gusto ko na siya. Maybe because I was also exposed sa farming families, no? Habang lumalaki kami,
sa Manila, nagbabakasyon kami sa Pampanga, and I was exposed sa mga ginagawa ng mga lolo't lola ko, and including my mga tiyo, no? So, yun, napamahal na sa atin. That's why yung nga, sabi mo, nag-masteral ako, and then I took a PhD. Puro agriculture yun. Ano po ba, paano po ba na-influensyahan, for example po, yung thesis po ninyo o yung dissertation po ninyo nung nakikita nyo na po na, ganito po pala yung agriculture? Paano po ba yan? Oh yeah, nung college ako, talagang nakita ko na rin yung yung interest ko at saka yung napakaganda ng potential ng agriculture. At that time, talagang yun ang tingin ko no? So, yung mga thesis ko and all is all geared towards agriculture as a business, no? Oh, okay. Garlic noon ang aking thesis, and then afterwards, nag-masteral ako, garlic din yata yung inano ko Garlic doon. din po. And then nung PhD ko naman, it's about irradiation. It's using the nuclear energy para patayin naman yung mga peste sa mangga, no? Para ma-export natin. So yun yung ating naging track, no? Opo. Sir, we are primarily I would still consider an agricultural country po, no? Hindi naman po tayo industrialized country. Ano po bang mga area po ng agricultural sector yung sa tingin niyo po na we are already at par with some of our neighbors? Or alin po yung mga bagay sa agriculture na kailangan pa po ng development po? Well, ayoko man sabihin, pero it's really hard to say now that masasabi nating angat tayo sa iba or at par, no? Although napakarami na ng advancement natin sa agriculture, I think the structure itself ng farming communities natin ay medyo yung nagiging challenging. Anong ibig kong sabihin? While the others are into consolidation or malalaking parcels of land, tayo naman papaliit ng papaliit. And those areas na productive and irrigated sometimes for some reasons, nako-convert into other uses. So, yun talaga yung biggest challenge nun. Kanya yung agri-sector natin, ang hirap makakompete sa ating mga neighbors. Tama po. Kamukha na lang, for example, ng Vietnam, napaka-discipline. Siyempre, iba naman yung form of government nila doon. Tama po. Dictating the price, dictating what to plant, dictating and in large areas. So, advanced tayo palagi ko pagdating sa aquaculture, at par tayo dyan. Pagdating naman sa livestock, we're there, pero dahil sa, alam mo yung mga sakit, ASF, avian influenza, yun na naka-apekto ng matindi doon sa pag-angat nung ating livestock and poultry sector. Supposed to be yung poultry sector sa atin napakaganda na, pero biglang dumating yung avian influenza, so yung bird flu. So yun, no. In terms of coping up, I think we should cope up in terms of yung how we can really organize ourselves into bigger parcels of land na tayo kumbaga a group of farmers coming together, consolidate po, no? Consolidate, doon tayo pwedeng dapat makaka-catch up. And I think it's about time mag-catch up tayo na yung land use magkaroon ng mas rational o mas may ano naman, hindi yung basta na lang. Tama po. With that, sir, yung pong karanasan nyo from public, from government to private, and balik po kayo sa gobyerno ngayon, no? Ano po yung mga mahalagang lesson po na sa tingin nyo po ay gusto nyo po ring i-share sa mga nakikinig po sa atin? Well, siguro I'm in a very unique position na talagang both government and private sector yung naranasan ko. That's why I can compare, no, ano yung mga dapat i-improve sa government at saka na nakikita ko sa private nung nasa private pa ako. In fact, nung nag-retire ako sa government, nung sabi ko nga, lipat muna ako ng bakod para malaman ko kung ano ang feeling ng nasa private sector dealing with the government. Kasi laging reklamo sa atin, ang bagal natin, etc. sa gobyerno. So
So, nung makita ko na nasa private sector na ako, tama nga, mabagal nga tayo. Opo. Oo, no? But, digging deeper, hindi mo masisi bakit mabagal. Ang dami kasing processes na kailangan as a check or balance mechanism sa pamumuno or pagtatrabaho sa gobyerno, nandyan ang COA, nandyan ang ano. So you have to follow all these rules. Unlike pagdating sa private sector, isang decision mo, bili tayo ng ganito, ito yung feasibility study. Ganun na. The board or kung sino man, board ano man yung approval lang. governing body will just decide, no? Yun lang. Ngayon, ano yung pwede kong ma-share ngayon na nandito ulit ako sa government? Opo. Ina-apply ko ngayon yon yung mga business, kumbaga, business acumen na pwedeng applicable talaga sa National Food Authority. Like, for example, pinag-aralan ko yung financial. Sabi ko, bakit ang laki-laki ng logistics cost? 730 million. Makikita ko, yung mga palay-palay from one area to another, ang daming ikot. So, ngayon, I started, sabi ko, build up tayo ng mga warehouses and facilities na nandun na. Na yung palay, pag binili mo doon, hindi naaalis doon, makaaalis na lang yan pag kinukuha na ng DSWD, ng ano, wala nang lipat-lipat pa. So, you gain so much efficiencies and savings out of that, no? Tapos, alam naman natin sa private sector, digitalize. Dapat ang gobyerno digitalize. Oo, kasi ang daming nasusolve niyan, Opo. cost. Pangalawa, yung ika nga na, sabihin na natin, let's tell it straight, corruption, ano, Opo. nakokontrol yan Opo. Kasi ang hirap ng ano yun, yung digital, nandyan na record yan, mahirap nang itamper yan. So, yun yung mga bagay na ika nga dala natin sa pagbabalik natin sa gobyerno. At yun naman yung pinupush natin yan. Marami tayong pinupush ngayon. To really, sa akin, ang sabi nga, a rebirth or a transformation of the National Food Authority. A new thinking. Tama po. Sir, did you deliberately apply for this position or were you recommended by somebody because of your, government and private background po? Magandang tanong yan. Opo. I did not apply. Opo. Actually, pinakilala ko. Not that it is bad po, Oo. I think po, ako po, this is an exhortation for those who are really good. Technically, the government deserves the best of the best and the brightest, I think. It's not a sin for us to apply in government, no? Naman. Opo. Yeah, tama. But in your case po, sir, Correct. go ahead, sir. Yeah, po but yung in my case, talagang kasi galing na ako sa gobyerno, Opo. and then nasa private na ako, at alam naman natin na pag mataas ng position mo sa private, marami ka ng mga perks and Opo. di ba? May pakotse, may Opo. et cetera. Sa gobyerno walang ganun di ba? Yes po. Tsaka relatively higher ang salary. So masaya naman tayo. Salary scale. Oo, salary scale. No? But we were invited, pinakilala ko kay Secretary Kiko, it's because they're looking for people na pwedeng makatulong. And precisely yung sinabi mo, yung pagkita ng credentials mo, 19 years in government, 13 years in the private sector, 19 years na clean record with no single case or whatever, or ano. So, yun yung siguro nakapag-udyok sa kanila to invite me. Opo. But it took probably 3-4 months before I said, sige na, because it's a lot of convincing Yes. na dapat gawin. Marami pong konsiderasyon. Oo, no. Una, sa sarili mo, pangalawa, sa misis mo. Actually. Correct. So, parang Sa yung pamilya misis ko, po, no? sa pamilya. Sabi, Pamilya. ba't babalik ka pa, dad? Nakapag-retire ka mahusay, and et cetera, et cetera. But, siguro nga, in short, the urge to help again the country in kahit sa maliit na bagay, nandun, yun yung nanaig. Alam niyo, sir, that's the best word that I could hear from you, no? The word that you wanted to help the government. When this administration actually came in, sir, there was a means for everyone to apply for. I think there was an email that was given, and everybody who's interested to help the incoming administration could apply there. And I saw that some of my friends did apply, and there was really a process, no? So in my mind, there was really a deliberate intent to somehow recruit, no? The best and the best. Yes, Oo, the oo. best, some of the best in the country po, and I think that should be the
attitude po of Tama. government, no? Kasi mahirap naman na mahirati po ang gobyerno sa mga tinatawag nating kakilala lang o influential lang nila, no? Kasi number one, it affects yung sense of accountability ng mga tao po, no? And the number one problem right now, I think that probably not the number one, but it is the most prominent is corruption, no? And that has always been associated with government service. Not that government service has the monopoly of corruption. Siyempre, I can agree with that. Hindi, ano yan. Apo. It's existent both in the private Yes and... po, yes po. It's just that, kailan po nagiging prominente yan sa gobyerno is that because we are supposed to be accountable to everyone, and especially dahil po sa batas, no? Yeah. Sir, what do you think is your biggest responsibility now in leading this agency po? Well, malaki actually. No? Ang responsibility ko as the administrator is making sure whenever calamity strikes or emergency strikes, pag kailangan ng staple, yun nga, rice, ng local government units, I should be able to provide them as fast as I can. Within 24 hours, maibigay ko. DSWD, pag nag-request, dapat maibigay ko. Office of Civil Defense, pag nag-request, kailangan maibigay ko. So, ang pagmamanage ng stocks, no, dapat hindi lang available, but also the right quality that they want. No? Kasi, alam mo naman, in the past, they say, nagkaroon nga ng comment in the past na, pag NFA rice, pang hayop naman yan, pang ano lang, pakain lang Tama sa ano. po. Pero nakakasakit ng loob, pero, well, that's the perception. So that's why the biggest challenge for me is to change that perception. Opo. And making sure rice is always available, that we are dependable na agency, no? At yun kasi talaga ang mandato. Kasi imagine, yung sabi ko sa iyo kanina, 1-day buffer stock lang nun. And we work through 12 days. Now we're safely at 9 days, no? Opo, sir. Pero patataasin pa natin 'yan this coming susunod na mga buwan at taon. Sir, based on the original establishment po of NFA and the NFA that it is now, no? Was there a big change or shift in the mandate po? Ay, malaki. Nung pumasa yung RTL, Rice Tarification Law, where yung quantitative restriction sa importation ay naging tarified, o magbayad ka lang ng taripa, pwede na mag-import. Doon sa batas na yon, hindi lang yun yung ginawa. The rest of the mandate ng NFA, aside from the buffer stocking, tinanggal. Ano yung mga yon? Regulatory function or mandate, and market intervention. Kasi nung prior to RTL, at talagang si NFA laging nandyan to stabilize the price ng rice sa market so that our people, mga consumers, talagang merong affordable rice. No? So, nagbi-visit din po kayo ng mga palengke to look at the price po? Yes, oo. That's part of your mandate po before? Yes, oo. Tapos pag ang binebenta nila, NFA rice, nakapeg yung price nyon. Hindi ka pwedeng tumaas dyan. So, we have a network before of grains retailers na nagbebenta ng NFA rice. So, napaka-stable ng pricing and supply, and at the same time, namimili sa mga farmers. So, yun ang nawalang mandato ni NFA. At ngayon nga, buffer Pati po stocking. yung pamimili po? Yung pamimili, Nandyan yun. Nandyan po. Yun yung natira, buffer stocking, na kailangan mamili kami sa mga magsasaka. Opo. Wala kaming ibang pwedeng bilhan kundi magsasaka. Sir, curious lang po ako. Paano po ba exactly po yung namimili yung NFA ng bigas po sa magsasaka? Magandang tanong yan, no? Kasi meron kaming mga new changes sa aming rules ngayon, no? Currently, ang pagbili ng NFA sa mga magsasaka ay una, nagpapalista sila sa pinakamalapit na warehouse. Sasabihin nila, sa ganitong petsa ako mag-harvest, ganito karami, ito yung aking ID identification card. Just registration po. This is not in any way, shape or form an accreditation of sort. Wala nang ganun. Okay. Wala nang accreditation. Basta you are, ito yung tinatawag namin yung RSBSA registered, yung registry registration system for basic sectors in agriculture. So purely Basta nandun ka,
at ikaw yung may ID at nagpalista ka, pagdating ng time na yon, benta ka, makakapagbenta ka. For as long as lahat naman nung specs na within specs ka ni NFA, pumasa ka, nakakapagbenta ka kay NFA. Ganun yung sistema, no? Ngayon yung sinasabi mo na parang may kontrata ka. Ngayon we will be introducing itong next cropping season, yung PO system. With the push na rin si Secretary Kiko para at least, sabi niya, may kontrata kayo with the farmers. Ngayon pa lang, nag-uugnayan na kami with the farmers at lahat ng magtatanim, nakikipag-PO na sa amin. So that, bago pa dumating yung petsa na yun, alam namin, i-expect namin si farmer A, B, C, D, dadating sa atin at alam natin kung ilan yung volume na makukuha natin. Sir, based po dun sa status po na nangyayaring yun, that we have importation, of course, it is logical to assume na kulang po yung local production po, no? Pero dun po sa klase po ng pamimili nyo, meron po bang mga buying center na, teka muna, yung quota namin sobra na, yung ano mo, pwede mo na ibenta sa iba? O pwedeng talagang kailangan kunin nyo po lahat? Yan, nagdidepende sa capacity ng aming warehouse. Opo. Hanggat meron kaming espasyo na mapaglalagyan, bibilhin na. Bibilin po. Okay. In your career, sir, from the government to the private sector, how would you define leadership, sir? Well, ako ang leadership is that your heart to really serve, actually, no? Kung ang definition mo ng leadership is para lang you will be glorified or yung para kang ikaw lang nire-respeto or para kang bossy, para sa akin, that's not leadership. I'm all about more sa servant leadership Kasi if I cannot help my subordinate, who will help them? Diba? I should be able to, kumbaga, kung paano ko kayo dinatnan, pag alis ko, you are far, far better off. Parang ganon sa akin yung leadership. If I will not make you better or the agency better, then I have failed. Parang ganon sa akin. So, doon naka-anchor yung leadership principles ko. We've learned about his journey to becoming the administrator of the National Food Authority, the people who influence him, and the experiences that shape his leadership. But the real challenge begins after taking the helm of a vital government agency. What obstacles has he faced? What reforms has he implemented? And how is he changing the game for the NFA and the Filipino people? We'll discuss all that and more when the Game Changer returns. Stay with us. Narito na ang schedule ng inyong paboritong Lotso games mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Araw-araw ang draws ng 2D Lotto at 3D Lotto tuwing alas 2 ng hapon, alas 5 ng hapon at alas 9 ng gabi. At pagsapit ng alas 9 ng gabi, sasamahan pa yan ng Big Time Games. Tuwing Lunes, magpapapremyo rin ang 4D Lotto, Mega Lotto 645 at Grand Lotto 655. Pagdating ng Martes, magdadala ng panalo ang 6D Lotto, Lotto 642, Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658. Tuwing Miyerkules, umaarangkada ang papremyo ng 4D Lotto, Mega Lotto 645 at Grand Lotto 655. Pagsapit ng Huwebes, tutok na sa 6D Lotto, Lotto 642 at Super Lotto 649. Mapapanood naman tuwing Biyernes ang pagbola ng winning numbers ng 4D Lotto, Mega Lotto 645 at Ultra Lotto 658. At tuwing Sabado, abangan ang 6D Lotto, Lotto 642 at Grand Lotto 655. Sigurado namang pasasayahin ang araw ng linggo ng exciting prizes ng Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658. Sali na dahil baka ikaw na ang susunod na mananalo At maging Lotto Milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto! Dito lang yan sa DATV at IBC. Hi sa
lahat, ako nga po pala si Joanna Luna at sobrang excited akong i-invite kayo sa aking programang Alam Mo Dapat. Dito sa show na ito, nakakausap natin ang mga resource person mula sa iba't ibang ahensya, mga taong talagang gumagawa ng impact sa ating lipunan. Mula sa government officials hanggang sa community leaders, pag-uusapan natin kung ano ang ginagawa nila, paano sila tumutulong at bakit mahalaga ito sa inyo. Bakit nyo dapat panoorin? Kasi dito malalaman ninyo kung paano gumagana ang mga ahensya, paano na ibibigay ang serbisyo sa publiko at higit sa lahat, mai-inspire kayong humingi ng tulong at gamitin ang inyong karapatan sa public service. At ang pinakamaganda, mapapanood nyo ito dito lang sa DATV. Ang DATV ang inyong go-to channel para sa kaalaman, inspirasyon at impormasyon. Kaya huwag palampasin, tune in, matuto at ma-inspire dito lang sa DATV. Alam Mo Dapat. Welcome back to The Game Changer. We're still joined by National Food Authority Administrator Larry Lacson. Now let's turn our attention to the challenges facing the NFA today, the reforms you have introduced, the accomplishments achieved under your leadership, and how you are working to create meaningful and lasting change for the agency of the Filipino people. Sir, let's begin. What were the biggest challenges you encountered when you assumed office as NFA Administrator? Well, siguro if you will, probably you're reading the news when in 2024, I came in a very difficult time sa National Food Authority. Napunta ako dyan when the Ombudsman suspended 139 employees of the National Food Authority, mostly regional managers, matataas ang when I came in, wala kang 139 na key personnel mo. You don't have a running back or BAC, Bids and Awards Committee, and ganon. And at the time when I came in, yung mga previous, not one administration, but previous administrations pa, somehow, yung mga tao hindi ganoon ka solid, ika nga. There are let's call it factions and all. So yun yung biggest challenge actually, is how to really show the people and convince them that this is a new era. Forget about the past. We have so many challenges. There's no use parang na hindi tayo magkakasundo-sundo kasi wala tayo, basta walang nangyayari. So, yun yung immediate challenge na dinat na natin. Opo. That's, in fact, one of my closest friends asked me, bakit mo tinanggap? Opo. Mahirap yan. Sabi ko naman, why not? Let's try and help. So, yun yung challenges talaga. And, nakita ko rin na unti-unti, kasi nung dumating ako, parang a little 2 years or 3 years in the restructuring sila, maraming problema sa mga tao with regards to their nakapark sila, hindi pa nakakatawid sa new organization. So I fixed them one by one para makita nila na talagang aayusin natin yung mga concerns nila. Sometimes, ang mga tao kasi yun yung worry nila, yung security nila sa trabaho. Tama naman po. Yung makakapagtrabaho ba sila ng mahusay at masibasay. Or sasabihin nila, ito bang bagong administrador ay meron kikilingan o wala. So, yun yung ating dinat ng challenge. And I have consistently listened to them. Pinakinggan ko lahat. And then I formed my own ika nga interpretation or ika nga kumbaga pagtingin sa mga bagay-bagay nung dumating ako, and aside from that, bumaba ako sa ground. Opo. So, I went to the ground, punta ako sa mga iba-ibang warehouses, listening to them so that I can formulate kung ano yung mga magagandang gagawin. So from there, nakita ko ang problema, bakit ang nagkaroon ng 139 suspension. Nakita ko yung mga standard operating procedures or rules. Grabe, ang tatanda na pala. Opo.
So sabi ko, aayusin natin yan so that wala nang malalagay sa alanganin sa ating mga empleyado. Kasi talaga namang decades old, matatagal na, obsolete na eh. In fact, up to now, we're doing that revision, no? So yun, una nating inayos natin ng mga tao, yung mga positions nila, then yung mga procedures. And then, syempre, kahit na anong utos mo sa tao, kahit na maganda ang iutos mo, if they don't have the tools or the means to accomplish that, wala din. So, ano nakita natin? O, kulang ng equipment, kulang ng truck, kulang ng sasakyan, kulang ng warehouses. Pati pa ng facilities, inanalyze ko ang operation, 10% lang ang kayang tuyuin or i-dry na palay out of our target. Imagine, National Food Authority can only dry 10% ng mga binibili niyang palay. So, dependent kami ngayon sa, dapat ang bibenta nila puro tuyo. No? Pangalawa, milling capacity. Tinignan ko, 25% lang ang kaya naming i-mill. So, let's embark and let's continue the modernization of the National Food Authority. Kaya that's why implement natin yung pagtatayo at pagre-repair ng mga warehouses. 128 warehouses repaired. Ngayon, may mga natitira pa. 36 warehouses new for constructed. Mag-uumpisa next month, mga July 15, we will inaugurate the first one and then sunod-sunod na yan. 36 na bagong facilities yan to address that concern. And nakipag-usap din ako sa mga local government units, yung mga willing mag-donate ng lupa so that we can put up rice processing facilities so that yung network ni NFA nationwide mas lumami, mas maraming kaming capacity to absorb. And I'm happy to say na napakaraming LGUs na nag-donate sa amin. May 5 hectares, marami, 5 hectares, 3 hectares. Sa Cagayan, 4 na bayan. Ano po ito? Use of rock po? Donation. Wow. Donation to. Kasi ang sabi ko sa kanila, kung bibigyan niyo po kami, I don't want use of rock or may conditions. I want absolute donation. Why? Sabi ko. Because I am experiencing now problems wherein some of our properties or land kinukuha or binabawi ng local government, no? Kasi kakailanganin nila. Hindi naman natin minamasama yun kasi gusto nilang gamitin ulit. Pero paano naman tayo? We have invested a lot in it and napaka-strategic. So, ang point is, ayoko nang maranasan at least ko at ng mga future pang administrator yung problema na yon. That's why I made it a point na, okay, pag nag-donate po kayo, mga governor or mayor, absolute donation. Kasi ang ilalagay ko naman ho dyan na facility is hundreds of millions of pesos and your constituents will be benefiting. So nakita nila yung wisdom na yon. Value, in fact yung isa sa Rizal, Occidental Mindoro, una 2 hectares, naging 3 hectares, tapos ginawa niya ng 5 hectares kasi nakita niya yung value. Wow. Oo. So, hindi lang siya yun. Marami yun. Siguro, roughly mga 15 local government units ang nag-donate na sa atin. So, yun yung mga ginagawa natin. We are strengthening the network ni NFA so that we can respond more quickly to the needs of our people. And then, pinasok na rin natin yung digitalization. Sabi ko nga, gusto ko, pag bumili kayo ng palay, nasa iPad, pag key-in mo dyan, kung ilan yung binili mo, picturean mo yung quality and all, kita na agad sa central office yung binili mo. Tapos lahat itong mga pinapatayo nating warehouses, complete with dryers, rice mill, and packaging machine, lahat yan interconnected through internet. Sa cellphone ko lang, kahit nasaan man akong lupalop ng mundo, makikita ko kung gumigiling yung warehouse doon, gumigiling ba yan, nagtutuyo ba yan. So, it will become more, transparent lahat. Apo. So, do you have some sort of a command center po? Ganun ang mangyayari. Opo. Ganun ang mangyayari. Once these are all standing na, Opo. meron tayong command center sa, In fact, we have invested roughly, kasi pabago-bago, nadagdagan, roughly mga 900 million worth of ISSP. Na-approve na ng DICT. Kompleto yan. From
from our system, yung ERP, from our HRIS, everything kasama And this will be housed in Visayas po? in Visayas. Oo. Okay po. Sir, aside from addressing those challenges, are there still some issues that you need to, you're looking at to confront po immediately po? Ngayon kasi we know naman that NFA mahirap siyang ika nga matutukan 24 oras lahat ng stocks. Okay. There are still some problems ng nagkukulangan ng stocks yung ganito dito, pero nagawa naman natin ang paraan yan, but we're still working on the barest minimum, no. Ito nga kasama yung digitalization. And partly in-strengthen ko yung audit system, kung saan yung audit talagang tinitignan ng maigi, and out of the audit, if there are reason to issue show cause orders, we do that. And then may mga ano na rin tayo, mga kinasuhan, for them to see that we are serious in really addressing this concern. Kasi ang aim ko nga personally is I want to change the image of NFA. Sabi ko, para pag alis ko dito, I will hand over the NFA, a far better organization, no, sa susunod ng mga henerasyon. Sinasabi ko lagi sa aking mga kasamahan na nasa middle management, kayo magmamana nito. That's why we should all work together. Which I'm happy, nagre-respond sila dahil alam naman nila. I'm just telling them the truth. Kayo naman, sila naman talaga magmamana nun eh. Yes, sir. Sir, you talked about yung pong re-evaluation, review, and updating po of your internal rules, regulations, and policies, no? Are there also efforts, sir, or at least in your intention, is there an effort po to come up with some recommended policy to be formulated on the level of the Department of Agriculture, sir? Well, marami na actually na napag-usapan kami na talagang policy reform, no? Opo. And some of them are incorporated na dito sa House Bill, Consolidated House Bill, na kung saan babaguhin din ulit yung rice tariffication law. Okay. Unang-una, we should be able to go back to the market, not to intervene in the market, Yeah. but as a form of good or healthy buffer stocking management. Kasi when I look at the operation of NFA, laging nasisisi, bulok ang bigas, nalalaon, binubugbog. Sabi ko, that's what the law is asking eh. Sabi ko, wala naman tayong binigay na natural outlet for the bigas eh. Maghihintay ka ng calamity or emergency bago mo mailabas eh. Opo. Aantayin mo pang more than 3 months, laon na siya, bago mo ipapa-auction. Hindi. Sabi ko, it should be on a monthly basis, umiikot yan. That's why that's the biggest policy. Siguro, reversion to the previous policy na lang ang sabihin natin. It's not a new one, but it should revert to that old policy na ganoon. No? Plus, of course, yung regulatory aspect nun, it's a major shift na kailangan ibalik yon, no? So Particularly, sir, ano po yung portion po doon sa regulation, and what are the targeted institutions or offices that you want to regulate po? Actually, the whole of the rice industry. Okay. Referring meaning the importers, traders, distributors, retailers, even probably including the classifiers or yung nagka-classify sa mga local community, and may tawag sila doon eh. Oo, so pati yon, so that we know what is happening in the industry. Kasi sa ngayon, while there is a certain degree of tingin sa industries, we still believe ang dami nating hindi nakikita. Dito po ba sa bigas, for example, ano po ba ang parang direction po or parang input po ng NFA pagdating po doon sa pag-input po ng variety ng mga bigas na tinatanim po natin? Okay. Yung aspeto na yan, maganda yung ginamit mong example na sugar industry, no? Although this is in the purview ng Department of Agriculture, but tama ka, we are part of the equation pagdating sa
sa bigas, no? Well, well and good yun sa Latin American country na yon. Meron silang political will to do that, no? Dito meron naman political will, pero it's a very different scenario altogether. Oo, no? Alam mo yung mga binanggit natin, binanggit mo with regards to research, improving the variety, yung mga system ng logistics papunta sa mill, andyan yan eh. Actually, dati dito sa Pampanga, may mga bagon pa dyan eh. May mga train going to, yung mga ganyang sistema, nandyan na yan. But, alam mo, and maidagdag ko lang, we used to be one of the top agricultural producing countries sa ASEAN. Wala naman ng Vietnam noon. Wala naman ng Cambodia noon. Even Thailand and itong ibang neighbors natin, marami yan. They learn the technology in the Philippines, no? Nag-aral pa nga yung iba dyan. But somehow along the way, we lost touch, no? That's why ngayon naman, pagdating sa rice industry, ang contribution natin is how we can support the rice farmers. How can we make sure that they will stay in the farming business para meron tayo laging kakainin. That's why ang support lagi namin dyan is price support. Pag kumikita ang magsasaka, definitely magtatanim yan. So yun yung contribution namin sa Department of Agriculture. Pero Department of Agriculture as a whole, yung pagpo-provide ng quality seeds, pagpo-provide ng technology, plus yung katuwang dyan ng NIA for the irrigation, andyan lahat yan. Nandyan lahat. But, yun nga, we really have to do more in terms of implementation. In terms of know-how, we know what to do. We know what to do. But ang problema, pagdating sa implementation, there are so many factors sometimes beyond our control. No? But I still believe na ito, yung mga programa ng Department of Agriculture where kami kasama sa major component, no? Ito, ma-address ito unti-unti. Hindi kaya ito ng 1-2 years time, hindi. Not even 6 years. Matagal na proseso, no? But I think it's in the right direction yung pagka-clustering ng mga farmers, pag-shorten or pag-shortlist ng mga varieties that will be planted ng mga magsasaka. Kasi ngayon, if I may share, no, di ba may mga imported? Ang gaganda ng quality, mura pa. Pero tayo, yung mga farmers natin, ano ang tinatanim? Still, not so good varieties, pero malakas umani. Pero pagdating sa market, hindi mabenta. Mas hinahanap yung imported. So ngayon, ang diskarte ng Department of Agriculture, pakukuntiin nila yung mga choices ng varieties doon sa mga magagandang varieties lang. So that pag yung mapuproduce na palay nila will be very saleable in the market or comparable sa mga imported varieties. That's one of the key aspect niyan kasi it's always the market. It has always been the market. Kung hindi mabenta yung produkto mo sa market, no amount of napakarami mong produce diyan, wala rin eh. Mas gugustuhin nila yung imported kasi mas maganda. So isa yun sa mga tinututukan ngayon. At kami naman, tuwan-tuwa kami na ganun yun. In fact, we're one of the agencies na nagpupush talaga na ganun. Kung kukonti na ang varieties namin, mas kukonti ang variety na iniimbak namin. Halos pare-pareho na or mas madaling i-manage. Unlike ngayon, ang tawag namin dyan, rumble. So pag iba-ibang sizes, iba-ibang varieties, pag giniling mo yan, lesser ang recovery. Pag pare-pareho na yan, konting variety nila, mas tataas ang recovery mo. So may science behind it. So, we fully support yung mga ginagawa na ngayon ni DA in terms of narrowing the list for varieties and good varieties. I think, sir, ano rin po yan, no? It is consistent with your effort to make NFA rice change its reputation, no? Tsaka kasi po ako, personal po, na mamalengke po ako, no? Hindi ko naman po first priority na pag bumibili ako ng bigas, asa na ba yung NFA rice? Hindi, no? Tama po, no? Hindi naman po dahil hindi po tayo naniniwala po dun sa mga magsasaka, but reality would tell you na yung quality po, no? Yung quality nung bigas, meron pong kailangan pa pong improve, no? Hindi naman po tayo bibili ng mas mahal kung makakabili po tayo ng mura na maganda po yung kalidad, no? I think basic no? Very reasonable po 'yun, no? Kaya ko po natanong 'yon. So it's actually
yung question ko po talaga na yun is about one agency under this department actually contributing something to the policy formulation at the national level. Kasi importante po yun. No? Sir, sa nakadalawang taon na po kayo. Yeah, 2 years and 3 months. Opo. Ano po ba yung gusto nyo pong iwanang legasiya po sa NFA? Well, unang-una, gusto ko, after ko sa NFA, iba na ang perception nila sa NFA. In what sense? Pag sinabing NFA rice, ay maganda yan. Opo. I think we're achieving that. Right now, slowly, dito sa mga binebentang benting bigas, alam naman natin, almost nil ang nagrereklamo na pangit. Yun. Pangalawa, I want them to see about a modern NFA when I leave the office. Kung saan kompleto ang kagamitan at facilities, and at the same time pag pinag-usapan ay rice industry and buffer stocking or warehousing technology, it should be the NFA. Kumbaga ang standard. Kumbaga ang private sector dapat ang tingin nila ay NFA standard yan yun. Pagdating sa milling, pagdating sa drying, gusto ko nasa forefront si NFA pagdating dyan, no? And hopefully, yun nga, yung ating mga tao are well equipped to take up the next challenges that will come later on. Kasama rin kasi sa mga programa na inaano ko is yung aking collaboration with the Development Academy of the Philippines, where I am proposing a specific program for NFA executives. No? Gagastusan natin yan so that they will be equipped sa mga susunod pang mga challenges that will come. Opo, no. So ibig sabihin, sir, no, yung nilatag niyo po sa amin, magmula po doon sa pagre-register po ng mga magsasaka, kung sino po yung mga magbebenta o bibilan po ninyo ng bigas, doon po sa pag-maintain po ng mga warehouses, pagtatayo at pag-maintain, doon po sa mga equipment requirement po siguro doon sa warehouse, no? And then the transportation of this rice po, kung saan po nangangailangan. Let us say LGU or DSWD tulad po ng sinabi nyo. And up to the point of you monitoring the entire system of the NFA, yun po yung sinasabi nyo pong modernization. Tama po ba? Tama. Nakuha mo from end to end actually. Opo. Yun yung ating minimithi. Opo. From every step of the way, mabago. Thank you po, sir. Last question ko po, sir. Ang title po ng aming show ay Game Changer, sir. Why do you think, sir, we really need to change the game or up the game po dito po sa NFA natin? Well, napaka-importante kasi ni NFA sa bansa. Food security, national security, kasama din yan. Opo. If the people are hungry, anong mangyayari, di ba? That's why it's very critical that the NFA should have this, ako nga minsan ang term ko, rebirth eh. Opo. Kasi dapat ang National Food Authority being the bastion ng, sabihin na natin sa ngayon rice lang, no? Pero that's the most important crop dito sa Pilipinas. If the NFA will not change or dun pa rin sa kinasadlakan o dating gawin, walang mangyayari. We will be ika nga laging mahahamper yung ating mga operation because of systems laws and maraming problema dito, plus the inefficiencies of the machineries and all. We will always be at the mercy of private sector ng paggiling, pag-dry, kasi wala tayong mga modernization, hindi natin binago. And at the same time, yung processes na napaka-intricate, napakaraming, kung hindi mo sinimplify yan, it will always be ang bagal ng NFA sa pag-release ng bigas sa mga calamity-stricken areas, which is no. It's a no-no. Calamity needs urgent, fast action. Even before nga dumating ang calamity, the stocks should be well positioned. Apo. At kung hindi natin babaguhin, hindi mangyayari yon. Dito sa ginagawa nating pagbabago sa NFA, where we are putting more and more facilities and asking for more donations, lahat yan strategic.
hindi naaalis ang palay doon, produkto ng magsasaka sa lugar na yon, gigilingin namin, sila rin makikinabang ang mga consumer doon or yung mga tao doon when we release it when the time comes, kung may kalamidad man o kung may emergency man. Thank you very much, sir. You are truly an admirable and inspirational game changer, sir. Administrator Larry Laxton's story reminds us that leadership is not about holding office. It's about creating impact, inspiring confidence, and leaving institutions stronger than when you found them. Thank you for joining us. I'm Romel Miranda. The future belongs to those who have the courage to change the game. Good evening, and this has been The Game Changer.